Hanggang ngayon, wala pa ring sagot ang NBA kay Nikola Jokic. Bitbit niya ang Denver sa 19 at 6 na kartada kahit pa kulang ang Nuggets ng dalawang starter ngayon. Nag-average siya ng 29.8 puntos, 12.4 na rebound at ng unggunang 10.8 assist kada laro sa 72% true shooting. At sa kabila ng dambuhalang mga estatistika na yan, parang hindi pa rin natin masyadong napapansin ang lupit niya ngayong season. Nakalima na ngang sunod-sunod na panalo ang Nuggets na tinapos sa pinakamalaking panalo nila ngayong taon laban sa Houston Rockets. At ang pinakita ni Jokic nitong huli, lalo na sa laro laban sa Houston, ay talagang kapansin-pansin. Binubuhat niya ang buong koponan at ginagawang panalo ang mga imposibleng sitwasyon. Hindi lang ito basta tungkol sa halimaw na laro ni Jokic mag-isa. Ito ay kung gaano kalupit nagiging ang buong Nuggets kapag ganito ang laro niya. At ang unang dapat nating busisiin dito ay hindi ang kanyang pagpuntos, kundi ang kanyang playmaking. Napakadaling tumingin lang sa stat sheet at makitang nangungguna si Jokic sa buong liga pagdating sa assists. Tapos ay iwanan na lang. Pero kapag dahan-dahan nating sinuri kung paano niya ito'y pinapasa, dun mo talaga mararamdaman ang laro niya. Hindi ito basta para lang magkaroon ng magandang stats sa laro. Binabasa ni Jokic ang depensa sa mismong laro, kaya naman ang hirap dumepensa sa kanila. Dahil sa sobrang daling laro na ibinibigay niya sa mga kakampi niya. Tingnan natin ang play na ito. Nakuha ni Jokic ang bola sa post mula kay Watson at agad na ibinalik para sa isang madaling layup. Walang masyadong kakaiba o pampasikat sa play na yon, pero halos hindi mapigilan dahil hindi man lang nabigyan ng oras na rumesponde ang depensa. Matapos ang puntos, tumakbo agad si Jokic sa post. Hinarang ang kanyang bantay, sinalo ang bola at agad na nagpakawala ng bounce pass kay Cam para sa isang libreng dunk. Hindi lang ito basta galing. Ito ay talas ng isip at abilidad bago pa mapansin ng kalaban ang peligro. At marami pa tayong halimbawa sa isa pang pagkakataon, nakuha muli ni Jokic ang bola sa post. At sa pagkakataong ito ay pinasahan si Jamal Murray sa bakanting pwesto para sa isa pang layup. Sa susunod na laro, sa segundong humawak ang bola sa kamay niya, agad na siyang nagpakawala ng pasa sa loob kay Jamal na walang pag-aalinlangan, walang dribble, diretsong parusa agad. Hindi lahat ng pasa niya ay kailangang maging pampasikat. Ngunit ang bilis ng kanyang pagpapasya ang nagpapahirap sa kanila dahil walang oras ang depensa na makabawi. Kapag pinagsama-sama natin ang mga play na iyon, makikita mo kung gaano kadali ginagawa ni Nikola Jokic ang opensa para sa kanyang mga kakampi. Iyan ang malaking dahilan kung bakit ang Denver, kahit nawala sina Aaron Gordon at Christian Braun, ay nananatiling isa sa pinakamatinding opensa na nasaksihan natin. Sa ngayon, silang nangungguna sa buong liga sa offensive rating na may 126 na puntos kada 100 possessions na isang pambihirang numero. At binuo ito sa simpleng pagbasa ng laro tulad nito, napansin ang mahigpit na depensa. Kaya mabilis niyang naipasa ang bola kay Tim Hardaway Jr. para sa isang libreng tres. At isama pa natin ang kanyang gravity sa loob. Ang banta ng kanyang pagpuntos ay nagpapabago sa depensa sa mga paraang hindi laging nakikita sa stats. Dito, masyadong nakatutok ang Atlanta kay Jokic. Kaya tuluyan nilang nalimutan si Peyton Watson na nakatayo lang sa ilalim para sa madaling dunk. Sa clip na ito, ganun din ang ginawa ng Indiana, ngunit sa pagkakataong ito ay kay Bruce Brown naman na naiwang mag-isa sa ilalim ng ring. Dahil ang lahat ng mata ay nakatutok kay Jokic. Kapag pinapanood ko ang mga play na ito, napapatanong talaga ako, ano ba ang ginagawa ng depensa? Paano nga ba hinahayaan ng isang NBA team ang mga bakanteng layup? Pero kapag tiningnan natin ang buong larawan at kung gaano katindi si Jokic bilang scorer, nagkakaroon na ng linaw. Masyadong takot ang mga koponan na talunin sila ni Nikola mag-isa, kaya sila nagpapanit. At ang panik na yon ay nagiging pagkakamali na agad namang pinarurusahan ni Jokic. Bilang isang scorer, masasabi kong napakadelikado na naman ni Nikola Jokic ngayong season. At parang hindi natin ito napapansin dahil sa dami ng iba pa niyang ginagawa. Nagbibigay siya ng halos 30 points kada laro sa 61, 43, 84 shooting. Napaka-efficient na laro nito, lalo na kung isasama mo pa ang kanyang pambihirang playmaking. Hindi ito basta volume scorer na nagpupumilit lang para makakuha ng magandang stats. Ito ay isang elite scoring na natural na sumasabay sa takbo ng opensa sa bawat possession na pumupuwersa sa mga kalaban na mamili ng kamatayan. Sa loob ng arc, talagang dominado niya ang laro. Tinitira ni Jokic ang 24% ng kanyang shots malapit sa ring at pinapasok ito sa 79%. Pasok sa 90th percentile. At kung susubukan mong umatras,
Tatalunin ka rin niya mula sa labas. Kumakana ng 42% mula sa 3 na yung season na naglalagay sa kanya sa 93rd percentile. At ang nakakabaliw pa, marami sa mga tirang ito ang mismong ibinibigay ng depensa dahil takot silang hayaan siyang mag-operate dun sa ilalim ng ring, kung saan ang kanyang gravity ay sumisira sa depensa at nagbubukas ng oportunidad sa kanyang mga kakampi. May dahilan ng takot na yan dahil kapag naging komportable na si Jokic, tapos na ang laban. Sa kanyang short mid-range jumpers ngayong season, pumapasok ito sa 63%, pasok sa 96th percentile. At mula naman sa long mid-range, mas matindi pa nga siya rito, kumakana ng 66% para sa 88th percentile. Wala ka talagang makikitang pwesto sa court kung saan kampante ka sa pagbabantay sa kanya. Bawat depensa, laban sa. Taong ito ay palaging mali at madali lang niyang kinukuha ang ibinibigay mo. Dito ko nakikita na nagtatagpo ang lahat. Dahil kung wala ang ganitong tindi ng scoring sa buong court, hindi magiging ganito kapanganib ang kanyang pasa. Ang kanyang kakayahang umiskor ay pumupuwersa sa depensa na mag-overcommit ng husto at iyan ang gumagawa sa kanyang isang buong opensibong sistema. Kapag nasa floor siya, may 130.3 offensive rating ang Denver na 99th percentile sa buong liga at iyan pa lang ay sapat na para patunayan ang lahat. Napakalupit nito dahil palagi nating pinupuri ang passing vision ni Jokic pero ang hindi masyadong napapansin ng marami ay baka siya na ang pinakamagaling na scorer sa buong liga. Gumagawa ng halos 30 points kada laro sa 72% true shooting habang pinapakita ang husay laban sa pinakamalupit na koponan. Nitong December 15, na tinatawag din ng ilan na Jokmas, taladang tinuruan ni Nikola Jokic ng leksyon ang Rockets. At ang larong ito ang naging isa sa pinakamagandang halimbawa ng kanyang ginagawa buong season. Sa simula pa lang, sinubukan na ng Houston na bantayan siya ng mahigpit sa tres. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ito ginagawa. Ibinaba ni Jokic ang bola, agad na kumuha ng depensa at swabeng ipinasa kay Watson na bakante sa corner para sa tres. Simple lang siya pero napakalupit at agad nitong sinisira ang diskarte ng depensa. Mapapansin natin ang kaparehong play na to pagkalipas lang ng ilang posesyon. Sa sandaling matanggap ni Jokic ang pasa mula kay Jamal Murray, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Alam na niya kung saan tatakbo si Watson kaya binalot niya ito ng madaling dunk. Nang umatake sa loob si Jamal, bumagsak agad ang depensa ng Rockets. Mabilis na pinasa ni Murray kay Brown at pinasa naman ni Bruce kay Jokic para sa isang open 3-pointer na pumasok naman. Isama mo pa ang two-man game ni na Jokic at Murray kung saan naka 3 points muli siya. Hinahabol na lang sila ng Houston. Ang nagpaganda sa larong ito, lalo na sa simula, ay parang hindi maganda ang gabi ni Nikola sa kanyang laro. Nakapagtala siya ng 3 turnover sa unang half. At may kakaibang play pa nga na, tila hindi niya alam kung ipapasa ba o ititira ang bola, kaya nawalan siya ng hawak pero nakuha niya ulit ang rebound para makascore agad. Ngunit ramdam mo talaga na wala pa siya sa tamang tempo. Subalit nagbago ang lahat ng iyon sa second half dahil biglang nag-iba ang ihip ng hangin at nag-take over na si Nikola Jokic. Nilagpasan ni Jamal Murray ang bakantang si Cam Johnson para ipasa kay Jokic na mabilis namang nag-float sa ibabaw ni Sengun. Sa susunod na play, pinasaan ni Jokic si Cam habang kumikilo siya na parang isang guard. Pumunta siya sa corner at biglang nagpakawala ng isang step back 3. Kung ipapakita natin ito sa mga tagahanga noong 90s, tiyak na magugulat sila. Iisipin nilang mahika ito. Pero kay Jokic, parang normal na araw lang ang ganoong tira. Nang may tablang laro sa 95, bumalik agad sina Jokic at Murray sa two-man game. At kahit nagminti si Jokic sa kanyang short-range floater, kinuha niya ang offensive rebound para may tira at may pasok muli ang bola. Isang matinding pressure ito dahil kahit magminti siya sa tirang, may halos 65% tsansa, hahabulin pa rin niya ang rebound upang makuha at may pasok ang bola. Nakapanghinayon, sa dulo ng laro, umasa talagang Denver sa isolation ni Jokic at sa kanilang dalawa ni Murray. Kaya naman sa posesyong ito, medyo bumagal at natigil ang kanilang opensa. Naiwan mag-isa si Jokic laban kay Sengun na nagpakita naman ng magandang depensa. Pero gumawa si Jokic ng isang matinding one-legged fadeaway at sa tingin ko, sinwerte pa siyang hindi natawagan ng foul doon. Pagkalipas ng ilang minuto, nakahanap siya ng espasyo para sa isang mabilis na 3 points.
na nagbigay sa Denver ng 4 na puntos na kalamangan sa natitirang 3 minuto. At inulit pa nga nila ito muli nang maiwan si Amen Thompson sa likod ni Jamal sa handoff na pilitang umatras si Sengun. Dahil sa pawn na yon, muling bumanat si Jokic. Bumalik muli ang koponan ng Denver sa kanilang maasahang 2-man game. Sa pagkakataong ito, tama ang naging desisyon ni Jokic nang ipasa kay Spencer Jones na siyang pumasok para sa isang malaking 3 points sa huling 1 minuto ng laro. At naulit ito sa overtime. Nahanap ni Jamal si Jokic na pinasa muli kay Jones para sa isa pang crucial na shot sa labas. Naglaro si Spencer Jones ng 41 minuto rito at sa tingin ko, hindi na siya magtatagal sa ilalim ng isang two-way contract. Hindi pa ron nagtapos si Jokic sa natitiran 1 minuto at 45 segundo ng overtime, binangga niya si Sengun, umikot para kumuha ng foul at kalmadong pumasok ang dalawa niyang free throw. Hindi nagtagal na foul out siya sa isang masamang depensa laban kay Reed Sheppard, ngunit sapat na ang nagawa niya para manalo ang Nuggets. Kapag ang pinakamagaling mong player ay nag-deliver ng 39, 5 at 10 na may 4 na stocks sa 48% shooting, dapat kayang kumapit ng team mo. Nagawa iyon ng Denver. Nakita natin ang performance na ito laban sa ikalawang pinakamahusay na defensive team sa NBA ngayong season. Nangyari ito laban sa koponan na maaari nilang makaharap sa playoffs pagdating ng Abril, Mayo at Hunyo. At nangyari ito habang wala ang dalawa sa kanilang 5 pinakamahusay na manlalaro, sina Aaron Gordon at Christian Braun. Kaya naman, ito na yata ang kanilang pinakamagandang panalo para sa buong season. Umalalay si Jamal Murray na may 35 puntos at 5 assists sa 53% shooting. Nagpakita si Bruce Brown ng klasikong laro katulad noong 2023. Mayroon siyang 9 na rebounds, 4 na assists at 3 malalaking steals. Gaya ng nabanggit ko, napakalaking tulong ng 11 puntos ni Spencer Jones. Nagdagdag pa siya ng 3 rebounds, 2 steals at 3 blocks kasama ang 2 naglalakihang tres. Lahat ng ito ay nagbunga ng matapang na panalong tumapos sa 4 na sunod na pagkatalo sa kanilang home court. Ito ang isang bagay na bihirang makita sa isang koponan na 6 na beses pa lang natatalo sa buong taon. Sa tala nilang 19 na panalo at 6 na talo, nasa magandang posisyon talaga ngayon ang Denver. At ang dapat na talagang ikatakot ng buong liga ngayon ay ang katotohanan na ito na marahil ang pinakamainang bersyon nila para sa buong taon. Nanalan sila sa mga laro kahit wala ang 2 mahalagang manlalaro. Sinasanay pa si Cam Johnson habang hindi pa talaga nila nilalaro ang kanilang pinakamahusay na basketball. Hindi yan ang karaniwang gusto mong marinig sa isang contender. Ngunit sa kaso ng Denver, napakalaking bagay nito. Para sa akin, tila nag-iipon lang ng panalo ang koponan ito sa ngayon. Mayroon pa silang mas mataas na potensyal na hindi pa natin nakikita. Naniniwala ako na kapag naging malusog ang grupo, tsak na mas magiging matatag ang kanilang depensa. Sina Aaron Gordon at Christian Braun ang 2 pinakamagaling nilang defensive player. Na-engine din si Peyton Watson matapos ang 6 na minuto lang sa laro laban sa Rockets. Gayunpaman, ang Denver ay nananatili pa rin malapit sa tuktok ng Western Conference. Totoo ang mga problema nila sa depensa kamakailan, ngunit dahil sa mga liban na ito, madali itong may paliwanag. Napakalaking bagay ng pagbabalik ni Aaron Gordon lalo na sa aspetong ito. At malinaw na ipinapakita yan ng mga numero. Kapag naglalaro si Gordon, ang Denver ay may defensive rating na 106.6. Napakataas niyan. Ngunit kung wala siya, umaabot ito sa 100 at 20.6, isang malaking 14.1 puntos na pagkakaiba. Ang ganyang pagbabago ay hindi simpleng bagay. Ipinapakita nito kung gaano katindi ang tulong ni Gordon sa pagpapatatag ng kanilang depensa sa court. Titingnan ko kung mapapanatili nila ang mga numerong ito sa kanyang pagbabalik. Kahit maging katamtaman lang ang depensa ng Denver sa oras na makabalik siya, tiyak na magbabago ang tingin ng lahat sa buong koponan. Nakakabaliw ito dahil ngayon pa lang ay itinuturing na natin silang contender. Ang isa sa pinakamahusay na opensa na sasamahan ng matatag na depensa, ang karaniwang formula para sa isang kampeon ng koponan. Alam na ng Denver kung ano ang hitsura ng ganong bersyon nila. Ang nakakatakot na bahagi rito ay hindi pa nila yon naabot ngayong season. Isa pang dahilan kung bakit napakadelikado nila ay ang mas pinagandang laro ni Jamal Murray ngayong buong taon. Sinasabi ko sa inyo ngayon na naglalaro siya na parang isang all-star. May average siyang 24.7 na puntos, 4.4 na rebounds at 6.8 assists. Mayroon din siyang 1 point 1 steal.
bawat laro sa 63% true shooting. At ginagagawa niya ang lahat ng yan nang may katatagan hindi pa natin nakikita sa kanya noong mga nakaraang regular season. Sa pagpasok ng taon, ang daming balita galing Denver na physically fit na fit daw si Jamal Murray ngayon at seryosong-seryoso na siya para sa darating na regular season. At sa ngayon, pinatunayan nga niya ang lahat ng sabi-sabi. At may isa pang issue na unti-unti nilang naaayos ngayon kapag pinapaupo na si Nikola Jokic sa bench. Sira ang laro kapag wala si Jokic. At sa buong karir ni Jokic, naging malaking sakit sa ulo talaga yan. Noong nakarang season, nalamangan ang Nuggets ng 9.8 points kada 100 possessions. Tuwing wala si Nikola, kaya naman nalagay sila sa 15th percentile ng buong liga. Iyan ang klaseng agwat na dahan-dahang nagpapatalo sa iyo sa mahabang takbo ng buong season. Ngayong taon, kahit hindi pa rin ganun kaganda ang mga numero, mas kaya na itong kontrolin na yon. Nalalamangan na lang ang Denver ng 3.5 points kada 100 possession kapag wala si Jokic. At sapat na yan lalo na kung pinapatumba ninyo ang kalaban ng 13.2 points tuwing naglalaro si Jokic. Ang makaligtas sa mga ganitong sitwasyon nang wala ang inyong main star ay napakalaking bagay para manalo sa mga laro at sa buong season. Ang pagbabagong yan pa lang ay nag-aangat na agad sa laro ng Denver. Kung titingnan natin ang NBA ngayon, pakiramdam ko talaga na ang Denver ang magiging mortal na kalaban ng Oklahoma City pagdating sa postseason. Hawak nila ang pinakamalupit na player sa liga, ang pinakamalakas na offensive system na yon at depensang babalik sa top 10 kapag naging healthy na sila, plus ang mga bench players na hindi na basta-basta nagpapasok ng puntos kapag wala si Jokic. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, sobrang mapanganib ang koponan ito. Huwag nating kalimutan, ang mas mahinang bersyon ng Denver Nuggets ay nagawang isagad sa 7 laro ang Thunder noong nakaraang taon. Ang Nuggets talaga ang pinili kong mag-champion bago magsimula ang season at sa tingin ko ay buhay na buhay pa rin ang tsansa nila ngayon. O nga, medyo humina ang depensa nila nitong mga nakaraang linggo. Pero mahirap silang husgahan dahil marami silang players na hindi nakakalaro ngayon. Ang mas mahalaga, napatunayan na ng Denver sa mga nakaraang season na kaya nilang mag-adjust at maghigpit sa depensa kapag nagsimula na ang postseason. At sa tingin ko, walang dahilan para hindi yun maulit na yon. Sobrang dominante ni Nikola Jokic, kaya naman sa ngayon, pasok talaga ang Denver sa top 10 na pinakamalakas na koponan sa buong liga na yung season. Pero kung gusto ninyong makita kung pang ilan talaga sila sa listahan ko ngayon, maaari ninyong panurin ang aking buong breakdown at pagsusuri kung saan inihanay ko ang 10 pinakamalakas na koponan ng liga ngayong taon.